maiinit na balita ngayong tanghali. Pangarap na gawing mapayapa ang South China Sea malayo pa sa katotohanan ayon kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Trilateral meeting sa pagitan ng Pilipinas, US at Japan isinasapinal pa. Joint Memorandum Circular para sa fuel subsidy pirmado na ng iba't ibang ahensya ng pamahalaan ayon sa LTFRB. Monitoring sa presyo ng bigas, paiigtingin ang pamahalaan kasunod ng naitalang pagbilis ng inflation rate sa bansa. Department of Justice naniniwalang nasa Timor-Leste pa rin ang napatalsik na si dating Congressman Arnolfo Teves Jr. Bagyong Ineng nakalabas na ng Philippine Area of Responsibility pero ilang bahagi ng Luzon patuloy pa ring makararanas ng mga pag-ulan ayon sa Pag-asa. At Team USA pasok na sa semifinals ng 2023 FIBA World Cup matapos lampasuhin ang koponan ng Italy. Magandang tanghali mga kasangbahay. Ngayon po ay araw ng Miyerkules, September 6, 2023. At una sa mga balita ngayong tanghali. Hindi umano kakayanin ng mga rice millers sa Bukawi, Bulacan na ibaba ang presyo ng bigas na ibinibenta sa mga retailer para masunod ang limitasyon sa presyo na itinakda ng pamahalaan. May ilang retailers naman na nakabili nga ng bigas na pasok sa price cap pero durog at mababang klase naman. Ang detalye sa report ni Nestor Torres. Mataas pa rin ang presyo ng bigas sa mga rice mill sa Bukawi, Bulacan. Ayon kay Ryan Agapito ng Fidelis Rice Mill, nasa 30 to 33 pesos ang bili nila ng palay sa mga supplier mula sa parting norte at Central Luzon. Kaya malulugi na umano sila kung ibebenta ito sa mga retailers sa presyong mababa sa 41 pesos per kilo na regular milled rice. Anya, nasa 48 pesos per kilo o 2,400 per kaban ang pinakamababa nilang benta sa well-milled rice. Ang presyo, stable siya, mataas pa rin ang presyo ng bigas. Kaya hindi namin kaibigay sa ganung presyong mababa. Kasi sa ngayon, sobrang tumal ngayon. Hindi siya katulad dati na okay pa yung bentahan ng presyo ng bigas. Baka sa lumao, hindi natin masabi. Baka magsara din kami sa mga susunod na araw, baka wala na kaming maibentang bigas sa ganung presyo. Ayon naman sa presidente ng Intercity Rice Mill, susunod sila sa Executive Order No. 39 na binaba ni Pangulong Marcos pero hindi nila mapipilit ang mga rice miller na magbenta ng 45 pesos dahil depende ito sa kanilang desisyon. Kailangan mo sumunod. Kasi uulihin ka ng pulis pag di ka. Kahit yung supply hindi pa ganun karami, susunod talaga. May malulugi pa rin kami. Kailangan namin maglabas ng 41, 45 na presyo. Kasi nasa batas yan. So, no choice na susunod lahat. Pero yung supply, hindi pa ganun karami yung supply ng mababang bigas. Samantala, kahapon may mga retailers sa Intercity na nagbabaka sakali na may mabili na murang bigas. Sa mahigit 100 rice mill sa Bukawi, isa lang umano ang nagbenta ng 45 pesos na well-milled rice. Ang problema, mura nga pero durog nila ang binebenta sa mga retailer. Ayan, 45 na yan kasi durog na. Sa ibang rice mill hindi pa rin bumababa. Dapat kahit pa paano meron silang tatlong klase na maganda, na may po-promote talaga na masasabing bumaba. Eh hindi naman eh. So magaganda ilabas nila, yun ang ibaba nila. Kasi yun ang bibili ng tao. Kasi kung katuwiran ngayon ng tao, di baling wala tayong ulam, masarap ang kanin. Lahat na rice mill na ikot ko na, wala talaga na mababa, pero mataas. Kaya inaabangan namin yun, sir, yung presyo na pinakamababa. Paliwanag naman ng presidente ng mga rice miller, hinihintay na lang nila na makaani ng palay ang mga magsasaka sa ikalawa o ikatlong linggo ng Setyembre. Asahan anya na bababa na ang presyo ng well-milled rice sa susunod na linggo kapag bumuti na ang panahon. Pakiusap naman sa pamahalaan ng mga rice miller, magbigay sana ng pataan na mabenta muna nila ang kanilang mga bigas bago magbaba ng presyo.
Nestor Torres, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Hinahanapan na ng Kongreso ng pagkukunan ng pondo ang ayudang ibibigay ng pamahalaan para sa mga rice retailer na apektado ang kabuhayan ng pagpapatupad ng limitasyon sa presyo ng bigas. Isa sa tinitingnan na pagkukunan ng pondo ang unprogrammed o standby funds sa national budget. Samantala, magbibigay din ng cash assistance ang Department of Social Welfare and Development sa maliliit na rice retailer na maapektuhan ng price ceiling. Narito ang ulat ni Rosa Licos. Sa unprogrammed funds ng 2023 national budget, posibleng kunin ang 2 billion pesos na halaga ng ayuda para sa rice retailers na apektado ng price ceiling. Ayon nito kay House Committee on Appropriations Chair at ako Bicol Party List Representative Elizalde Co. Ito ay matapos magbigay ng direktiba si House Speaker Martin Romualdez sa komite na maghanap ng paraan upang makapag-allocate ng 2 bilyong pisong pondo at masuportahan ang mga retailer ng bigas na apektado ng Executive Order No. 39. Sa ilalim ng naturang EO, ang mandated price ceiling para sa regular milled rice ay 41 pesos per kilo, samantalang 45 pesos per kilo naman para sa mandated price cap ng well-milled rice. We're looking at a program for the and hopefully there's na-check naman there's an available excess funds. At the same time, meron pang pondo rin si Secretary Rex, no? And ang priority muna ng ating Pangulo ay ang NCR dahil yun ang most affected. Giit naman ng mambabatas, prioridad na mapagkalooban ng tulong ang maliliit na rice retailer. Yung mga talagang small retailers na sa sari-sari store, na sa barangay o nasa palengke na talagang hindi naman siya yung big time. Yung mga talagang affected. Patuloy namang nakikipag-ugnayan si Congressman Ko sa Department of Budget and Management o DBM kaugnay ng pondo para sa ayuda. Samantala, maging ang Department of Social Welfare and Development o DSWD handa ring magkaloob ng cash assistance sa maliliit na rice retailer na maapektuhan ng price ceiling. Sa pamamagitan nito ng Sustainable Livelihood Program ng Kagawaran. Nasa 5.5 billion pesos ang kasalukuyang pondo sa programa na maaari nang agad magamit upang maibsan ang epekto ng price cap sa bigas ayon kay Social Welfare Secretary Rex Gatchalian. Rosa Licos, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Nangako si Executive Secretary Lucas Bersamin na paiigtingin ng pamahalaan ang ginagawang price monitoring sa bigas matapos na muling maitala ang pagbilis ng inflation rate sa bansa. Sa isang pahayag, sinabi ng opisyal na magiging katuwang ang kanilang tanggapan sa pagbabantay upang maisakatuparan ang layunin ng pamahalaan na mapababa ang presyo ng bigas sa mga pamilihan. Anya, ang datos ay isa sa malaking dahilan sa pagpapasya ng Pangulo sa pagtatakda ng price ceiling sa bigas at muling iginiit na ito'y pansamantala lamang upang tugunan ng inflation. Kahapon, iniulat ng Philippine Statistics Authority na muling bumili sa 5.3% ang naitalang inflation rate sa bansa para sa buwan ng Agosto na mas mataas kumpara sa 4.7% na naitala noong Hunyo ngayong taon. Pinag-aaralan na ng Department of Justice ang mga kasong pwedeng isampa sa mga lalabag sa ipinatutupad na price cap sa bigas. Ayon kay Secretary Crispin Remulla, uugatin nila ang problema sa pagtaas ng presyo ng bigas at kung sino-sino ang mga nakikinabang sa sobrang pagmahal ng bigas na isang basic commodity. Ilan sa mga pwedeng ikaso ang profiteering at economic sabotage. Ang pinakamabigat niya, syempre, economic sabotage, which is non-bailable. Mga profiteering and other crimes that are against commercial interests of sa taong bayan. Inianunsyo ngayon ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board na pirmado na ng iba't ibang mga ahensya ng pamahalaan ang Joint Memorandum Circular para sa gagawing pamamahagi ng fuel subsidy. Nakapaloob sa JMC ang guidelines para sa magiging sistema
ng distribusyon ng ayuda para sa mga driver at operator ng mga pampublikong sasakyan. Mula sa Caloocan City, ang detalye hatid ni JP Nunez live. JP, ngayong pirmado na ang JMC. Kailan masisimulan itong pamamahagi ng fuel subsidy? Ella, sa isang pahayag ayon kay Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB Technical Division Head Joel Bolano, hinihintay na lang nila na ma-download ng Department of Budget and Management yung pondo sa kanilang ahensya para agad na ngang masimulan itong fuel subsidy. Ayon sa LTFRB, nilagdaan na ng mga ahensya ng pamahalaan ang Joint Memorandum Circular para sa pamamahagi ng fuel subsidy. Ito yung isa sa mga requirements na nabanggit ng LTFRB na hinihingi ng Department of Budget and Management o DBM para ma-release ang 2.9 billion pesos na pondo para sa fuel subsidy. Ayon sa LTFRB, kapag naipasa na sa kanila ang pondo, ay agad din namang may pamamahagi ang ayuda sa mga operator at driver ng mga pampublikong sasakyan. Nasa 1.3 million na benepisyaryo ang inaasahang mabibigyan nitong fuel subsidy. Kasama dito yung mga operator at driver ng mga modern jeep na makatatanggap ng 10,000 pesos at traditional jeep na makatatanggap naman ng 6,500 pesos. Gayon din yung mga tricycle driver na makatatanggap ng 1,200 pesos. Kung mayroon na silang fuel subsidy card, ay maaaring dito na rin i-release ng LTFRB ang kanilang mga ayuda. Pero kung walang fuel subsidy card, ay pwede namang over-the-counter ang makukuha ang fuel subsidy. Magiging isahan lang din o one-time ang release ng pera sa mga benepisyaryo. Ang pondong i-release ng DBM ay nakabatay sa General Appropriations Act ngayong 2023. Titiyakin naman nila ng LTFRB na magagamit lamang sa pagkonsumo ng petrolyo ang i-release na fuel subsidy sa mga operator at driver ng mga pampublikong transportasyon. Samantala, bukod dyan, Ella, ayon naman sa LTFRB, ay meron ng initial na hearing sa September 12 para doon sa petisyon ng mga transport group na taas pasahe sa jeep. Yan muna ang ating latest live mula dito sa Caloocan City. Balik sa iyo, Ella. Maraming salamat, JP Nunez. Pinag-aaralan ng Land Transportation Office o LTO ang mungkahi na pagtatatak ng official receipt at Certificate of Registration o ORCR ng mga sasakyan upang palawigin ang validity ng kanilang driver's license. Isa ito sa ikinukonsidera ng short-term solution ng LTO sakaling hindi pa rin malift ang temporary restraining order na in-issue ng Quezon City Regional Trial Court sa pamamahagi ng plastic driver's license card. Nauna na ring sinabi ni LTO Chief Assistant Secretary Vigor Mendoza na pinag-aaralan na nilang gawing electronic ang mga lisensya at i-extend ang validity nito kasunod ng issue sa supply ng plastic cards. Pansamantalang ipinahinto ang pamamahagi ng plastic cards mula sa nanalong bidder na Banner Plastic Card Incorporated. Inaasahan namang matatapos ang TRO hanggang ngayong Miyerkules, September 6. Umaangal ngayon ang ilang mga residente mula sa Barangay Industrial Valley Complex sa Marikina City matapos na maapektuhan ang kanilang mga hanap buhay at negosyo dahil sa nagtumbahang poste kahapon sa kanilang lugar. Bagamat na ibalik na ang supply ng kuryente, problema ngayon ang kawalan ng internet at cable connection sa kanilang barangay. Mula sa Marikina City, kumuha tayo ng update kay Ryan Lacanlalel live. Ryan, may abiso na ba kung kailan maibabalik ang internet at cable connection ng mga residente dyan? Panatagali, Ella, hindi pa tiyak kung kailan muling maibabalik ang internet at cable connection ng mga residente dito dahil nilinis kasi yung mga poste na natumba kung saan pati yung mga cable ng internet at cable wire ay tinanggal din. Kung ang power supply sa malaking bahagi ng Barangay Industrial Valley Complex sa Marikina City ay tuluyan ng naibalik kaninang alas 3 ng madaling araw,
ang internet connection at cable connection, wala pang naibabalik. Kaya naman umaangal na ang mga residente na mga apektado, lalo na ang mga negosyo na gumagamit ng internet. Marami din daw sa lugar na ang trabaho ay online, ang iba naman ay work from home. Gaya na lamang ni Donalyn na pinopost sa internet ang mga nagagawang appliances ng kanyang asawa para ibenta. Mahina din daw ang data connection sa lugar, kaya dapat na maibalik na ang internet. Akala namin po kasi pagdating ng ilaw, kagabi may internet na, hanggang ngayon wala. Hindi po namin alam kung ilang araw pa magagawa yan. Malaki din po kasi, halimbawa po kasi yung asawa ko po kasi gumagawa ng mga appliances. Tapos may mga customer po kasi siya na hindi mga taga rito. Paano po minsan may mga ibang customer na nag-update sa kanya? O hindi po namin makakontak kasi nga ganun, kahit po may load ka, mahirap makasagap ng signal. Ang iba naman na naka-work from home, mapipilitang magpunta sa kanilang mga opisina para magtrabaho. Pero meron naman na ang iba, hahanap na lang daw ng paraan para makakonect sa data. Ayon kay Chairman Fernando Mira ng Barangay IBC, wala pang cable company at internet provider na nakipag-ugnayan sa kanila. Pero marami na daw na residente ang nagrereklamo sa kawalan ng koneksyon. Marami po kasi dito sa amin na nagtatrabaho, work at home, no? Gamit nila yung internet. Talagang siguro umihingi ng paumanhin sa kanila at konting pasensya. Malamang naman gagawa agad dito ng paraan ng mga subscriber ng mga tulad ng mga PLDT, Globe. Pero kanina pasado alas 10 ng umaga, may mga internet at cable company na nag-iikot dito sa lugar. Samantala, panawagan naman ni Barangay Captain Fernando Mira, mapalitan na rin ang iba pang poste sa kanilang lugar na parehas ang kondisyon ng dalawang nabuwal na poste. 2 taon na daw nila itong inalalapit sa Meralco pero hanggang ngayon ay hindi pa ito napapalitan. Luba kasing napakadelikado na ito para sa mga residente. Yun nga po, at kita naman ninyo, yung mga nakatabingi na yung mga poste, sana pakiusap natin sa Meralco na wag na sanang antayin pa na mangyari uli dahil pasalamat tayo sa Diyos na walang nangyari, walang nasaktan, may konting damage lang na property pero pinangako naman nila, papaayos naman nila at sagot naman nila yung gastusin. Samantala, Ella, kanina lang meron na isa pang poste na pinapalitan dito sa isa pang bahagi nitong lugar na ito. Ito'y isang lumang poste na rin, pero sabi ni Chairman ay nasa mahigit 10 pa itong mga ganitong uri ng poste dito sa kanilang lugar na luma na at mabigat na dahil sa dami ng mga wire na nakasabit. Ella. Alright, maraming salamat Ryan Lacanlale. Isiniwalat ng National Bureau of Investigation o NBI na nakakalusot ang mga larawan ng hayop sa pagpaparehistro ng Subscriber Identity Module o SIMS. Sa pagdinig ng Senado kahapon, ipinakita ng NBI Cybercrime Division kung paano nakalusot sa SIM registration ang isang larawan ng unggoy. If you're with the telcos and you see this application form of that monkey smiling at you, what the heck are you doing? I mean, it's common sense na hindi dapat pagbigyan to dahil hindi ko natin mahuhuli yung mga gumagawa ng kalokohan dito. Ayon sa ilang telecommunication companies, mayroon naman silang sinusunod na validation processes sa pag-verify ng mga impormasyon na inirerehistro sa kanila. Pero aminado ang ilang kumpanya gaya ng Globe Telecom na malaking tulong kung magkakaroon sila ng access sa government ID issuers maging ang national ID system para ma-verify ang pagkakakilanlan ng mga registrant. Inirekomenda ni Senator Grace Poe na amyendahan ang implementing rules and regulations ng SIM registration law at isama na ang facial recognition upang maiwasan na ang paglaganap ng text scams sa bansa. Nagsimula na kahapon ang unang araw ng mga pagpupulong ng mga lider ng Association of Southeast Asian Nations o ASEAN sa Jakarta, Indonesia. Dumating rin sa Jakarta ang ibang dialogue partner ng ASEAN.
Sentro ng mga pagpupulong ang patuloy na pagtutulungan ng ASEAN member states sa mga problemang kinakaharap ng rehiyon. Narito ang report ni Nel Maribuho. Target ng Association of Southeast Asian Nations o ASEAN na maging sentro ng paglago ng ekonomiya. Sinabi ni Indonesian President Joko Widodo na maraming kinakaharap na hamon ang rehiyon at ang susi upang mapagtagumpayan ito ay pagkakaisa. ASEAN's objective is clear: to become an epicenter of growth. ASEAN has tremendous assets to achieve this objective, but ASEAN must be able to work harder, become more solid, bolder, and more agile. Dagdag pa nito, ang mga lider ng ASEAN ang may pangunahing responsibilidad sa daang milyong individual na tiyaking malalampasan ang anumang hamong posibleng kaharapin sa rehiyon at mapanatili ang katatagan nito tungo sa kapayapaan at kasaganaan. Sa intervention naman ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa plenary, tinalakay niya ang pagsusulong ng pagtulong sa migrant workers at sa kanilang pamilya. Binanggit rin ng Pangulo ang kahalagaan ng Regional Comprehensive Economic Partnership o RCEP sa pagpapatatag ng supply chain. Gayon din ang pangangailangan na mapalakas ang hakbang sa epekto ng climate change ay binigyan din rin ni Pangulong Marcos. The most urgent threat to our progress is the impact of climate change. It is a looming reminder of the injustice of its disproportionate impact on our people. At the upcoming COP28, ASEAN must call on developed countries to heighten the implementation of their commitments. Inanunsyo rin ni Pangulong Marcos ang kahandaan ng Pilipinas na mag-host at mag-chair ng ASEAN sa taong 2026. It is my pleasure to announce that the Philippines is ready to take the helm and chair of ASEAN in 2026. We will fortify the foundations of our community building and navigate ASEAN as it embarks on a new chapter. Dumalo rin ang ASEAN leaders sa opening session ng ASEAN Indo-Pacific Forum. Ito ay isang private-public dialogue na may layong palakasin ang kooperasyon ng ASEAN at Indo-Pacific para sa green infrastructure, digital transformation at creative economy. Nel Maribuhok, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Sa kanyang pakikipagpulong sa ASEAN leaders, kabilang sa mga tinalakay ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang usapin sa South China Sea. Samantala, ilang pagpupulong ng mga lider ng ASEAN at dialogue partners nito ang nakaschedule sa ikalawang araw ng summit sa Indonesia. Mula pa rin sa Jakarta, Indonesia, alamin natin ang latest mula kay Nel Maribuhok live. Nel, ano yung partikular na ipinahayag ng Pangulo sa ASEAN Summit ukol sa usapin sa South China Sea? Yes, agad nanawagan si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa lahat na maging maingat sa mga aktibidad sa South China Sea na makapagpapalala lamang ng disputes o hindi pagkakaunawaan sa rehiyon. Ito ang kabilang sa ipinahayag ng Pangulo sa 43rd ASEAN Summit Retreat Session dito sa Jakarta Convention Center. Ikinalungkot ni Pangulong Marcos na ang pangarap na maging mapayapang karagatan ang South China Sea ay malayo pa sa katotohanan. Your Majesty, Excellencies, our vision for the South China Sea is a sea of peace, stability, and prosperity. Today, sadly, this remains a distant reality. For our part, the Philippines will continue to work with all the countries to foster a rules-based international order. We remain committed to the peaceful resolution of disputes in the South China Sea in accordance with international law. We will continue to uphold and exercise freedom of navigation and overflight in the South China Sea in accordance with international law, including, of course, the 1982 UNCLOS. Nanawagan ng suporta ang Pangulo para sa maikatupara o maisakatuparan ang ASEAN Defense Ministers Meeting Guidelines for Maritime Interaction. Isa itong joint declaration kung saan nagkasundo ang ASEAN Defense Ministers na gumawa ng praktikal na hakbang upang maiwasan ang anumang miscalculations at hindi pagkakaunawaan sa karagatan, tulad ng direktang komunikasyon sa bawat isa.
Samantala, kaugnay ng mga magaganap pampulong dito sa ikalawang araw ng ASEAN Summit, ayon kay Philippine Ambassador to the United States, Jose Manuel Romualdez, isinasapinal na ang trilateral meeting sa pagitan ng Pilipinas, Estados Unidos at Japan. Isa pa rin sa inaasahan tatalakayin rito ang isyu sa West Philippine Sea at ukol sa pang-ekonomiya. The economic cooperation between our three countries, or between the two countries with the Philippines, is also very important for us. So the President was very eager to have that meeting. However, as I said, it's still being worked out. The schedule is really very tight for both, not only for us, but also for the United States because of the very short stay of the Vice President. Si US Vice President Kamala Harris ang inaasahang haharap ngayong araw dito sa ASEAN Summit. Ngayong umaga, naganap naman ang pagpupulong ng ASEAN leaders sa China kung saan humarap sa summit si Chinese Premier Li Keqiang. Bukod rito ay naganap na rin ang pagpupulong sa pagitan ng ASEAN at Republic of Korea. At mamaya naman ang 26 ASEAN-Japan Summit, 26 ASEAN Plus 3 Summit at 11th ASEAN-US Summit, ASEAN-Canada Summit at ang huli para sa schedule ngayong araw ay ang gala dinner na inihanda naman ni Indonesian President Joko Widodo. Yan muna ang ating update. Balik sa iyo, Aga. Nel, kumusta yung mga kababayan natin dyan sa Indonesia at nakausap na ba ng ating Pangulo yung Filipino community dyan sa Indonesia, Nel? Aga, sa ngayon ay wala pang pinal na schedule o kung magkakaroon ng pagpupulong ang Pangulo sa Filipino community na nandito sa Indonesia. Sa ngayon, ang mga nakalatag na schedule ng Pangulo ay mga bilateral meetings at patuloy na ASEAN Summit dito hanggang bukas. So maghihintay tayo at mag-aantabay kung magkakaroon ng pagbabago sa mga schedule, Aga. Okay, maraming salamat, Nel Mariboho. Patuloy ang pakikipagdialogo ng Department of Justice o DOJ sa Bureau of Immigration para sa pagsasaayos ng departure formalities o panuntunan para sa mga Pilipino na pumupunta sa ibang bansa bilang turista, magtatrabaho o kung anuman ang pakay nila. Ayon sa DOJ, hindi dapat pahirapan ang mga Pilipinong bibiyahe sa abroad, lalo na ang mga nagnanais lamang na makapagtrabaho. Narito ang report ni Dante Amento. Minsan, ang problema nasa bureaucracy. Minsan, kailangan pabilisin natin ang daloy ng papeles at huwag natin pahirapan ang ating mga kababayan sa paghahanap buhay. Aminado ang Department of Justice na kung minsan nasa pamamahala o sistemang ipinatutupad mismo ang problema hinggil sa mga isyu sa mga paliparan sa bansa. Kabilang na rito ang mga na-offload o naiiwan ng kanilang flight dahil sa matagal na pagkakatengka at dahil sa kulang ng dokumento kaya hindi pinayagang umalis ng bansa. Ang iba naman na magtatrabaho lang abroad pero marami pa ring requirements. Why do people go to the airport with tourist visas even if they intend to work? Kasi yan dapat sagutin natin kasi minsan nandito ang problema. Binigyang diin ng DOJ na hindi naman dapat na masyadong higpitan ng Bureau of Immigration ang mga lalabas ng bansa. Ang kanilang trabaho at dapat umanong higpitan ay ang papasok dito sa bansa, lalo na ang mga dayuhan. Nawawala ang focus natin sa dapat maging trabaho natin, na pangalagaan natin ang bansa natin at siguraduhin natin na walang papasok na banyaga rito na hindi tama ang gagawin dito. Inaasahang haharap sa Senado ang DOJ para maipaliwanag ang revised protocols para sa mga umaalis na Pilipino sa bansa. Sinuspindi ito ng kagawaran dahil na rin sa mga reklamo tulad ng dagdag pahirap umano sa mga paalis na Pilipino. Paliwanag ng DOJ ang pagpapadali sa mga protocol sa paglabas ng ating mga kababayan ay hindi ibig sabihin na payag ang gobyerno na sila ay walang dokumento. Samantala, kakausapin din nila si Labor Secretary Bienvenido Laguesma para mapadali ang paglabas ng mga OFW, lalo na kung pabalik-balik na sa isang bansa. Sa POEA, pagka meron ng second time, third time exit na gagawin ng Pilipino na nagtrabaho na sa bansang iyon, sana naman ay magkaroon na lang ng revalida. I-revalidate lang yung kanilang permit para makabalik sila sa kanilang hanap buhay.
huwag na sila pipila ulit sa POEA. Dante Amento, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Umabot sa mahigit 1.4 million ang bilang ng mga naghain ng Certificate of Candidacy para sa nalalapit na barangay at sangguniang kabataan elections o BSKE. Base sa datos ng Commission on Elections, higit 800,000 dito ay pawang barangay positions, habang mahigit 500,000 naman ay pawang mga kakandidato para sa sangguniang kabataan o SK. Ayon sa COMELEC, tumaas ng mahigit 200,000 ang bilang ng mga nais kumandidato sa BSKE ngayon kumpara noong 2018. Nakatakdang ang araw ng botohan para sa BSKE sa darating na October 30, 2023. Kontrolado pa rin ang law enforcement agency ang sitwasyon sa ilang lugar sa bansa sa kabila ng sunod-sunod na kaguluhan at pamamaril na maiuugnay sa paparating na barangay at sangguniang kabataan election sa Oktubre. Narito ang report ni Leia Ilagan. 8 hinihinalang election-related violence incident o ERVI na ang naitala ng Philippine National Police kaugnay sa barangay at sangguniang kabataan election sa Oktubre. Ayon kay PNP Public Information Office Acting Chief, Police Colonel Jean Fajardo, sa naturang bilang, isa lamang ang kumpirmado o validated na ERVI. Dito po sa mga insidente po na ito ay yung mga particularly isa po yung na-validate na po natin as a validated election-related incidents, particularly yung insidente po dyan po sa Libon, Albay. Yung ang victims po dyan ay incumbent na barangay captain at nag-file na po siya ng Certificate of Candidacy. Kahapon, isa na namang incumbent barangay official sa Zone 10 Taal, Batangas ang pinagbabaril habang namamahinga sa kubo malapit sa barangay hall. Si Chief PNP Police General Benjamin Acorda Jr. sinabing kontrolado pa ang sitwasyon kahit na sunod-sunod ang mga kaguluhan sa ilang lugar sa bansa na maiuugnay sa parating na halalan. We are in control and we are constantly monitoring the developments. We are putting our eye on specifically in the development of BARM. Although historically talaga medyo yun ang binabantayan talaga natin and so far, to my assessment, we are on top of this situation. Handa din aniya silang bigyan ng seguridad ang mga barangay official na nanganganib ang buhay. Definitely, kung may mga nakikita tayo na medyo nakaka-apekto ng or threat on the part of these individuals, kahit candidate or hindi candidate talagang we have to provide basta may after the appropriate threat assessment, it is our duty to really provide such kind of protection. Gayunman, dadaan pa aniya sa threat assessment ng PNP ang aplikasyon ng mga ito sakaling kailangan nila ng protective security personnel para sa kanilang seguridad. Leia Ilagan, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Aminado ang pamunuan ng pambansang pulisya na tinututukan nila ang seguridad sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao ngayong darating na barangay at sangguniang kabataan election. Ito'y bunsod na rin ng history ng kaguluhan dahil sa matinding labanan ng politika at presensya ng private armed group sa BARMM. Mula sa Camp Crame, nagbabalik si Leia Ilagan live. Leia, dahil nga matindi yung labanan sa politika sa BARMM, kumusta naman yung monitoring sa nakaraang filing ng COC sa mga lugar dyan? Magandang tanghali sa iyo, Aga. Meron nga agad na italang kaguluhan sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao noong filing ng Certificate of Candidacy kung saan mayroon Tamaan Aga ay naghatid naman ito ng takot sa mga tao sa paligid. Kaya naman ayon kay PNP Chief Police General Benjamin Acorda Jr., magdagdag na sila ng tauhan sa lugar. 150 PNP personnel ang kanilang idineploy para maiwasan ang katulad na insidente lalo na sa araw ng halalan. Inamin din ni General Acorda na tinututukan nila ang BARM para sa seguridad ng barangay at sangguniang kabataan eleksyon.
May history kasi ng kaguluhan sa farm noong mga nagdaang halalan dahil na rin sa matinding labanan sa politika at maging ang presensya ng local terrorist group at ng private armed group. Nang sinabi ni PNP Chief na nasa mahigit na 40 private armed group na binabantayan nila, 30 dito ang mula sa farm. Balik sa iyo, Aga. Maraming salamat, Leia Ilagan. Ipinaaresto na ng korte sa Maynila si dating Negros Oriental 3rd District Representative Arnolfo Teves Jr. kaugnay ng pamamaslang kay Governor Roel Degamo. Batay sa inilabas na kautusan ng Manila Regional Trial Court Branch 51, kasama ring ipinaaresto sina Angelo Palagtiw, kapatid nitong si alias Gian at isang Captain Lloyd Cruz Garcia II. Itinakda naman ng korte sa October 4 ang arraignment at pre-trial sa kaso. Nahaharap si Teves at mga kasamahan nito sa 10 counts ng murder at 12 kaso ng frustrated murder kaugnay ng Pamplona Massacre noong nakaraang Marso. Nakuna ng CCTV ang pag-atake ng mga armadong kalalakihan sa bahay ng gobernador kung saan isa sa napatay si Degamo. Naniniwala si Department of Justice Secretary Crispin Remulla na nasa Timor-Leste ang napatalsik na si dating Congressman Arnolfo Teves Jr. At para sa detalye, makibalita tayo kay Dante Amento live. Dante, ano yung batayan ng DOJ Secretary para masabi na nasa Timor-Leste itong si Teves? Yes, Aga, walang ibinigay na maraming detalye ang Department of Justice o DOJ. Pero sa panayam kay Justice Secretary Crispin Boyeng Remulla, sinabi nitong naniniwala nga sila, Aga, na nasa bansang Timor-Leste itong si expelled Congressman Arnolfo Arnie Teves Jr. At dagdag pa ng kalihim na pupunta din ito, Aga, at lumalabas sa bansang Cambodia at gayon din ng Thailand. Paliwanag ng DOJ, nakakaikot ang dating mambabatas sa mga nasabing bansa dahil wala namang boundary sa mainland nito. Sa Timor-Leste, unang napabalita na nag-apply ng political asylum ang dating kongresista para mabigyan siya ng proteksyon. Subalit ayon sa DOJ, tinanggihan ito ng pamahalaan ng Timor-Leste. Kahapon, Aga, ay naglabas na nga ng arrest warrant laban kay Teves ang Manila Regional Trial Court Branch 51 at 3 iba pang individual. Kaugnay ito sa Pamplona Massacre na ikinasawi ng 10 individual kasama na si Governor Roel Degamo. Ayon pa kay Remulla, iimpormahan nila ang United Nations o UN hinggil dito at may mga kasong murder na nga sa Pilipinas itong si Teves. Hihilingin din nila sa UN na ang member states nito ay tulungan silang maibalik sa bansa si Teves para harapin ang kanyang mga kaso. Sa ngayon, naka-freeze na rin anya ang mga asset o ari-arian ni Teves at pinag-aaralan pa rin ng Anti-Money Laundering Council o AMLAC ang iba pang related interest na mabigyan din ng kaukulang freeze order. Samantala, Aga, kinunan din natin ng reaksyon ang kampo ni dating Congressman Arnie Teves sa pamamagitan ng kanyang abogado na si Attorney Ferdinand Topacio. Subalit ayon sa kanila ay wala pa silang natanggap, Aga, na formal na o yung copy ng warrant of arrest na inilabas nga ng Manila RTC. Yan ang ating update mula dito sa Manila. Balik sa iyo, Aga. Maraming salamat, Dante Amento. Humingi ng tawad ang dating pulis na nag-viral dahil sa pananakit at pagkasa ng baril sa isang siklista sa Quezon City. Para maiwasan na ang insidente, mas mabigat na parusa sa mga sisiga-siga sa daan ang nais isulong ng isang senador gaya ng panghabang buhay na pagkakakulong. Narito ang report ni Harleen Delgado. Sa pagharap sa pagdinig sa Senado, magkaiba ang kwento ng dating pulis na si Wilfredo Gonzales at siklista na si Alan Bandiola sa kanilang alitan sa daan noong August 8. Kwento ng siklista, bago pa ang pangyayaring nakunan sa viral video, binabaybay niya ang welcome rotunda nang bigla umanong pumasok sa bike lane ng isang kotse. Tinapik na umano ito ng 3 beses para ipaalam na nagigit-git na siya nito. Pinalampas umano ito ni Bandiola matapos makitang mainit ang ulo ni Gonzales, pero hinabol umano siya nito sa Quezon Avenue kung saan na nangyari ang viral na komprontahan.
So wala po akong choice kasi pag hindi ko po tinapik yung kotse niya, either matumba ako sa kotse niya, masagasaan po ako, o mabagsakan ko yung mga pasahero na nag-aabang ng sasakyan. Nabangga ko na yung gilid ng kotse niya kasi alanganin na po, talagang padiretso na po ako eh. So ang nangyari po doon, lumabas na po si Mr. Gonzales, si Ginoong Gonzales, tapos yun nga po, bigla niya akong sinapok ngayon, nasa lubong ko rin ng helmet. Normal lang naman po siguro sa atin na kahit sino pong sapokin sa atin, magre-react po talaga. Ngunit sa bersyon ni Gonzales, sinabi nitong pinagmumura umano siya ni Bandiola. Pagtayo ko sa kotse ko, nakita ko bisikleta. Sabi niya, minura niya ho ako ng PI eh. Sabi niya, PI, ka. Bigla ka po preno, kung hindi ka ba naman huminto ng bigla, hindi kita mababangga. Dali sabi ko daw sa kanya ng Wala po akong sinabi. Wala po, Your Honor. Wala pa. Kung mayroon man pong bumangga sa kotse ni Ginoong Gonzales, malamang po hindi ako yun. Sinuntok din umano ni Bandiola ang bubong ng kanyang kotse habang may suot na glove na may hard knuckles, dahilan para mayupi ito. Pero kinuwestiyon ito ng ilang mambabatas dahil batay sa ilang larawan ng insidente, makikitang walang suot na gloves ang siklista. Sinuntok niya po yung bubong ng kotse ko. Na nakagwantes po siya ng pang-motorsiklo, may mga knuckles po, yung plastic. Wala pa akong gloves. Ayun po, yun lang Mr. Chair. Kasi yun po sinabi ni Mr. Gonzales, may glove siya na may knuckle. Tinatanggal niya po nung dumating na po yung mobile. Kaya sabi ko nga, paano niya tinatanggal? Wala pang mobile yan, nagtututok. Akma ka pang bubunot eh, oo. Pag magsuot ka ng gloves na gano'n na may hard knuckles, tapos siklista ka, parang kang hindi mo magkailangan yan sa bisikleta. Pang-motor yan. Your Honor, hindi po ako nagsisinungaling. Nagkapatawaran na nila ang dalawa bago pa nag-viral ang video. At ayon kay Bandiola, wala umanong pumilit sa kanya na makipag-areglo kay Gonzales. Humingi naman ng tawad si Gonzales sa kanyang ginawa sa siklista. Humingi po ako ng tawad sa parte pong yung pambabato ko at yung pagbunot ko at yung pagkasa ko. Humingi po ako ng tawad sa lahat. Hindi lang po sa kanya o sa lahat po sa inyo. Kasalanan ko po yun, nabigla po ako eh. Kasi ang isip ko po noon, i-depensa ko yung sarili ko dahil hindi naman ako ganun kalakas eh. Ayoko na po magbaril. Ayan, very good. Sigo ba sa iyong pananaw, sa tingin mo ba dapat kang managot sa batas? Opo, may kasalanan po ako nagawa po, inaamin ko po yun. Tingin ng mga senador tila may anger management problem si Gonzales. Isiniwalat kasi ni Senator J.V. Ejercito na marami ng reklamong kinaharap ang dating pulis sa barangay pa lang, gaya ng grave threat, obstruction at frustrated homicide. Puna ng mga mambabatas paanong nakalusot sa PNP na nabigyan pa rin ng gun license si Gonzales kahit na-dismissed na ito sa serbisyo. All his cases were dismissed. So paglabas dun sa national police clearance niya, which dala-dala ko po ngayon, nakalagay doon, no record. So, nabigyan na po siya ng license and so with the permit to carry. Pag-aaralan ng komite ni Senator Ronald De La Rosa ang panukalang Anti-Road Rage Act kung saan maaring ang gobyerno na ang magsampa ng kaso sa mga anilay mag-aamok at sisiga-siga sa daan. Nais din niya ng senador ng mas mataas na parusa sa road rage, gaya ng reklusyon perpetua o habang buhay na pagkakakulong para maiwasan na ang kaparehong insidente. Harleen Delgado, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Sa pagsalang ng Department of Health sa budget hearing ngayong araw sa House Committee on Appropriations, na-question ng mga mambabatas ang utang ng Philippine Health Insurance Corporation sa mga ospital. Samantala, 22.3 billion pesos naman sa 2024 proposed budget ng DOH ang planong ilaan bilang medical assistance sa indigent patients. Mula sa Batasang Pambansa, may report si Rosalie Coz live. Rosalie, magkano ba yung utang ng PhilHealth sa mga ospital? Nasa 27 billion pesos ang utang ng Philippine Health Insurance Corporation o PhilHealth sa mga ospital sa bansa. Inihayag ito ni PhilHealth President at CEO Emmanuel Ledesma nang humarap sa pagdinig ng Kamara kaugnay ng 2024 proposed budget ng Department of Health. Tiniyak naman ng PhilHealth Chief na mayorya ng utang na ito mababayaran sa loob ng 90 araw.
sa pamamagitan nito ng debit credit payment method formula na magpapabilis ng payment sa hospital claims. 101.5 billion pesos ang panukalang pondo ng PBBM administration para sa PhilHealth sa susunod na taon. Samantala, 199 billion pesos ang 2024 proposed budget ng Department of Health. Mas mababa ito ng 3% sa 209 billion pesos na budget ng DOH ngayong taon. At sa panukalang pondo, 22.3 billion pesos ang nakalaan bilang medical assistance sa mga walang kakayahang makapagpagamot. Mas mababa ito na ang halagang ito sa 2023 budget. Balik sa iyo, Aga. Maraming salamat, Rosa Licoz. Tuluyan na lumayo sa bansa ang bagyong Ineng, pero makakaranas pa rin ng mga pag-ulan ang ilang lugar sa bansa. Alamin natin ang latest sa ating panahon mula kay Ray Pelayo na nasa Pag-asa Weather Forecasting Center. Ray, anong mga lugar itong uulanin at bakit may mga pag-ulan pa rin? Ela, doon kasi sa itong eastern section ng Luzon ay apektado nitong trough o buntot o yung tinatawag natin na extension itong bagyong si Ineng. Bagamat ito nakalabas na sa PAR pero yung kanyang extension yung maabot sa ilang bahagi ng eastern section ng Luzon, particular dyan sa may area po ng Cagayan, Isabela, yung ilang lugar din po ng Batanes, Abra at Apayao. Ayon sa Pag-asa, makakaranas din po dyan ng mga pag-ulan. Pero yung habagat ay yung southwest monsoon naka-apekto sa Ilocos Region, Zambales at Bataan. At meron din pong kalat-kalat na pag-ulan dito sa Metro Manila, Calabarzon, Mimaropa at nalabing bahagi ng Central Luzon kasama na ang nalabing bahagi ng Cordillera Administrative Region. Pero malaking bahagi nga ng ating panahon, ng ating daytime ngayon ay makakaranas tayo ng maliwalas na panahon. Ayon din sa Pag-asa, may mga gale warning ngayon yung western seaboard ng Northern at Central Luzon, particular sa mga baybayin ng Ilocos Norte, Ilocos Sur, La Union, Pangasinan, Zambales at Bataan. Gayun din sa mga baybayin ng Batanes, Bubuyan Islands at Northern Coast ng Cagayan. Delikado po na pumulaot dyan yung mga sakyang pangisda at maliit na sakyang pandagat. Samantala, nagkaroon din ng mga pagtaas ang level ng tubig sa mga pangunahing dam sa Luzon, particular dito sa may area ng Anggap na mahigit sa 3 metro ang tinaas bago magkaroon ng sunod-sunod na araw na mga pag-ulan. Ngayon din sa area ng Ipo, La Mesa, yung Ambuklao, Binga, San Roque, Pataman. Hanggang sa Magat Dam ay nagkakaroon ng bahagyang pag-angat ng level ng tubig at malaking tulong ito para doon sa ating pag-iimbak na kailangan natin lalo na kapag dumating na ang matinding epekto ng El Nino sa ating bansa. Ella? Maraming salamat, Ray Pelayo. Tumaas ang naitalang seismic activity mula sa Bulkang Canlaon base sa latest report ng Philippine Institute of Volcanology and Seismology o PHIVOLCS. Base sa update, umabot sa 36 volcanic earthquakes at 34 volcanic tectonic earthquakes ang naitala ng Mount Canlaon mula 5 a.m. ng September 4 hanggang 7:50 a.m. ngayong araw, September 6. Patuloy na pinapaalalahanan ang mga residente na ipinagbabawal ang pagpasok sa 4-kilometer permanent danger zone ng bulkan dahil sa posibleng panganib. Inabisuhan na rin ng PHIVOLCS ang Civil Aviation Authority of the Philippines o CAAP na bawal magpalipad ng anumang aircraft malapit sa bunganga ng bulkan upang makaiwas sa anumang aksidente. Sa ngayon ay nananatili pa rin nakataas ang Alert Level 1 sa Bulkang Canlaon sa Negros Island. Plano ng lokal na pamahalaan ng Baguio na makapagpatayo ng karagdagang parking building kasunod ng dumaraming mga turista na bumibisita sa City of Pines. Mula sa Baguio City, makibalita tayo kay Grace Flores live. Grace, may mga nakita na bang mga lupa dyan sa Baguio kung saan itatayo itong plano na parking building? Yes, Ella, magandang tanghali. Ayon kay Mayor Benjamin Magalong, mayroon ng 8 available lots ang tinitingnan nila pero mahigit 30 parking buildings ang kailangan nila upang makabuo ng around 14,000 public parking slots base sa inventaryo nila.
Sinabi ni Mayor Benjamin Magalong na may humigit kumulang 56,000 registered vehicles sa summer capital ng bansa, kasama na ang 15,000 motorcycle. Ito ang dahilan kung bakit ang pamahalang lungsod ay nagplano na magtayo ng minimum na 14,000 at maximum na 22,000 public parking slots upang tugunan ang pagdagsa ng mga turista at ang bilang ng mga rehistradong sasakyan na pumapasok sa lungsod ng Baguio. Ipinaliwanag din ng alkalde na ang bilang na kinakailangan na public parking slots ay batay sa isang feasibility study na ginawa sa Smart Mobility Transportation System ng lungsod na bahagi ng Smart Mobility Master Plan nito. Ang mga posibleng lugar, Ella, na angkop para sa pagdatayo ng multi-level parking buildings na nakita ni Mayor Benjamin Magalong ay ang Bureau of Fire Protection Area, ang Bayan Park, Auditorium Area, sa Government Insurance System at sa Baguio Convention Center at Cultural Center Compound, Tennis Area Compound sa Athletic Ball. Yan muna ang balita. Balik sa'yo, Ella. Maraming salamat, Grace Flores. Dalawang tao ang inaresto dahil sa iniwang pinsala sa Great Wall of China. Sa ulat, gumawa umano ng shortcut para sa kanilang construction work ang mga trabahante at gumamit ng excavator sa 32nd Great Wall. Isang section ito ng Ming Great Wall na isang historical site at protektado ng lokal na pamahalaan. Ang Great Wall of China naman ay isang UNESCO World Heritage mula pa noong 1987 at itinayo mula noong 220 BC hanggang noong 1600s. Karamihan ng kilalang lugar sa Great Wall ay napapaligiran ng magagandang structures at ancient watchtowers. Gayunman, marami rin sa mga ito ang unti-unti nang gumuguho at ang ilan ay tuluyan nang nawala. Nag-U-turn ang isang Delta Airlines flight na bound ng Barcelona mula Atlanta. Ito ay dahil sa isang pasaherong may matinding diarrhea. Narito ang ulat ni Era Angeles. Napilitang mag-divert ang isang Delta Airlines flight sa pagitan ng Atlanta at Barcelona noong nakalipas na Biyernes, September 1. Ito ay pagkatapos makaranas ng matinding diarrhea ang isa sa mga pasahero nito. Tinawag naman ito ng piloto na isang biohazard issue. Batay sa datos ng flight tracker Flight Radar 24, 50 minutes nang nasa biyahe ang flight DL-194 sa pagitan ng Estados Unidos at Spain noong September 1 nang magsimula itong umikot. Dumating ito sa Atlanta pagkatapos ng isang oras. Posted sa social media ang audio ng pag-uusap sa pagitan ng isa sa mga piloto ng eroplano at air traffic control. We've had a passenger who had diarrhea all the way through the airplane, so they want us to come back to Atlanta. Wala namang ibang detalyeng binanggit ang Delta kaugnay ng issue. Era Angeles, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. At sa ating pong iiwang mga salita ng Diyos na ating sandigan mula sa Aklat ng Marcos, Kapitulo 8, versikulo 36 na nagsasabi, sapagkat ano ang mapapakinabang ng tao na makamtan ng buong sanglibutan at mapapahamak ang kanyang buhay. At yan ang mga balitang aming tinutukan at inaksyonan dahil sa aming pagbabalita, una ang pagkalinga sa kapwa. UNTV-C News, may balita saan mang panig ng daigdig. At dito sa UNTV, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Magandang tanghali.